Nagpunta si Detective Park sa bookstore ni Miss Ganda para magpasalamat sa ginawang pagtulong sa kanya nito noong nakaraan sa mga gangster. Bilang kapalit yayayain niya rin sana ito na manood sila ng sine. Ngunit mukhang natorpe ang ating bida at hindi masabi ang nais, kaya nagbalak na lang umalis si Miss Ganda dahil awkward na silang dalawa. Ngunit nilakasan na rin ni Detective Park ang sarili at nasabi niya na rin ang gusto niyang sabihin sa dalaga. Subalit sa araw ng meet-up sana ng dalawa sa sinehan tila si Detective Park ay nalimutan ang usapan nilang dalawa na manunood ng sine. Kaya buong araw na naghintay si Miss Ganda sa labas ng sinehan at umaasa na darating pa si Detective Park. Muli naman naalala ni Detective Park ang usapan nila ni Miss Ganda na manunood ng sine. Ngunit huli na ang lahat dahil inabot na ng gabi at umuwi na rin si Miss Ganda. Balak pa sanang mag-sorry ni Detective Park mula kay Miss Ganda ngunit nakita niya ito sa loob ng bookstore na tila umuusok na ang ilong habang kausap ang kapatid nito. Kaya makalipas ang ilang araw bumili ng bagong damit si Detective Park dahil nagbabalak ito na humingi ng pasensya kay Ganda sa dahilang pinaghintay niya nga ito sa labas ng sinehan buong maghapon. Subalit nang magtungo na si Park sa bookstore ni Ganda at tila halata sa dalaga na dismayado pa ito sa ating bida. Pero ayos lang raw na hindi nakarating si Park sa sinehan dahil nag-enjoy naman daw manood ng mag-isa si Ganda sa palabas na The Man Who Never Returned. Pero ang totoo buong maghapon talaga siya naghintay sa labas lang ng sinehan. Todo hingi naman ng pasensya si Park sa dalaga at nais na makabawi dito. Kaya nang makita niya na tila may sira na ang lagayan ng libro ni Ganda agad itong nagpresenta na gagawin niya raw iyon. Kaya kahit hindi naman talaga marunong si Park na gawin iyon ay nagpumilit pa rin ito upang makabawas sa kasalanan niyang ginawa kay Ganda. Kaya matapos ng diskarteng patatas ng ating bida ay tila epektibo naman iyon at mukhang napatawad na siya ni Ganda dahil naasikaso pa siya nito. Dahil sa corrupt na sistema naman ng syudad ng Seoul ay napagpasyahan ni Detective Park at Chief Yu na bumuo ng sariling team upang sila ang uubos sa mga kriminal sa kanilang lugar. Kaya nang nabalitaan nila na ang mga most wanted na holdapper sa Korea ay ang next target ng mga ito ay isa sa bangko ng Seoul, agad naman itong pinaghandaan ng grupo ni na Detective Park upang mahuli nila ang mga ito nang walang mga inosenteng tao ang madadamay. Subalit sa araw ng pag-atake ng mga holdapper sa bangko at sa hindi inaasahan na saktong naroon din si Ganda at magpapalagay lang sana ng pera, kaya naman sa kasamaang palad na damay pa ito na maging hostage ng mga holdapper. Sa oras ng makarating naman na ang grupo ni Park sa bangko at sa hindi nila inaasahan na nasa loob na ang mga holdapper na dapat sila ang mauuna doon para mag-abang, buti na lang hindi pa nagigising ang manager ng bangko mula sa pagkatulog nito kaya makakapaghanda pa ang grupo ni Park. Pinuntahan ni Boy Tigas ang driver ng mga holdapper at agad niya itong pinatulog. Habang ang pulubi rin nilang kasama ay pinatunog naman ang wangwang ng pulis para maalarma na ang mga holdapper sa loob. Dahil doon agad na nagpanik ang mga holdapper at kinuha pa nilang hostage si Ganda, at sa paglabas nilang iyon ay nakaabang na rin naman si Boy Tigas at Jason, habang si Detective Park naman ay nagpanggap na driver ng mga holdapper. Subalit nang makita niya si Ganda na hawak ng mga holdapper tumungo siya sa mga ito, pinakita niya rin ang bracelet na bigay sa kanya ni Ganda kaya nakilala siya nito, at sa pag-alis nilang iyon sakay ng sasakyan ng mga holdapper at walang kaalam-alam ang mga ito na pulis na pala ang driver nila. Agad rin namang sumunod sa likod ang mga kasamahan ni Detective Park kaya nang makita sila ng mga holdapper agad sila nitong pinaputukan, ngunit hindi ito makatama ng maayos sa dahilang nililiko-liko ni Park ang kanilang sasakyan. Ngunit sa kasamaang palad nagawa pa rin ng holdapper na mapatigil sa pagsunod sa kanila ang mga kasamahan ni Park at tuluyan ng naiwan ang mga ito. Subalit napansin ng isa sa mga holdapper na bakit sa ibang daan sila dinadala ni Park at napansin pa nila na sobrang tahimik nito. Inutos nila na tanggalin ni Park ang kanyang suot na mask, dahil ayaw ni Park na alisin iyon kaya tinutukan na siya ng baril. Bigla namang nagsisigaw si Ganda at sabay ng pagtawa nito upang linlangin ang mga holdapper. Dahil doon nawala ng pansamantala ang focus ng mga holdapper kay Detective Park, ngunit biglang inalis ang mask ni Park ng isang holdapper kaya nagkabukuhan na ang mga ito. Binaril ni Park ang isang holdapper at tumulong na rin si Ganda kaya nagkagulo na silang lahat sa sasakyan. Bigla namang may dumaan na extra at mababangga na sana ito ngunit naiwas din agad ni Park, kaya naman tuluyan ng tataob ang sasakyan nila at niyakap ni Park si Ganda para hindi ito masyadong masaktan, kasabay noon tumalsik palabas ang mga holdapper habang safe naman ang dalawa nating bida. Agad sinundan ni Park ang holdapper na tatakas pa sana at saktong malapit na rin sila sa stasyon ng pulis. Kaya tuluyan na rin nahuli ang mga holdapper habang pinuntahan ni Park si Ganda sa loob ng sasakyan upang alamin kung ayos lang ba ito.
Ngunit tila may side effect pa ang pagkaalog ng utak ni Ganda dahil tawa pa ito ng tawa na para bang nabuwang na. Matapos noon masaya rin ang mga kasamahan ni Park dahil ligtas silang natapos ang misyon. Sumunod noon muling nagpunta si Park sa paborito niyang kainan ng rice cake at tila napalapit na rin ang loob niya kay Lola at sa apo nitong porsigidong sumulat. Kaya naisip ni Park na pakiusapan ang kapatid ni Ganda upang ito na nga sana ang mag-tutor sa apo ni Lola. Sa una ayaw pa pumayag ni Nancy ngunit napapayag din naman ito ni Detective Park, ngunit isang araw na may matatanggap na masamang balita si Park na ang apo ni Lola ay pinatay ng mga di pa kilalang mga suspect, dahil doon labis na hindi matanggap ng buong grupo ni Park ang sinapit ng apo ni Lola dahil napamahal na rin sila dito. Wala naman ang gustong magsalita sa mga tao doon dahil ayaw nilang madamay. Pilit naman tinatanong ng grupo ni Detective Park ang mga tao doon ngunit ayaw talaga nilang magsalita dahil baka pati sila patayin ng mga gangster. Ngunit malaki ang hinala ng babae at grupo ni Park na ang suspect sa pagpatay sa apo ni Lola ay ang grupo ng gangster ni Viper dahil minsan na sila nitong nag-away. Kaya dahil sa lubos na inis ni na Detective Park agad nilang sinugod ang teritoryo ng gangster at nanggulo sila doon. Alam ni Park at buong grupo nito na labag sa batas nila ang biglaang sumugod doon at manggulo kahit walang dala na warrant, subalit buo na talaga ang loob nila na bawian ang mga ito lalo na si Viper na siyang mismong pumatay sa apo ni Lola. Kaya nang makita ito ni Park agad niya itong hinamon na suntukin daw siya upang sa ganoon self-defense ang kanyang gagawin, kaya sa mga oras na iyon ay binuhos na talaga ni Park ang kanyang sama ng loob at walang awa niyang binasag ang mukha ni Viper na halos mapatay niya na ito. Ngunit hindi niya ito tinuluyan dahil sa batas niya pa rin ito gustong magbayad. Matapos noon sinubukan rin nila na hanapin ang weapon na ginamit ni Viper na pangpatay sa apo ni Lola upang gawing ebidensya. Ngunit hindi nila mahanap ito at sobrang deny rin ng mga kasama ni Viper. Habang sa police station naman tila hindi pa rin matanggap ni Park na kung bakit pinatay nga ni Viper ang apo ni Lola na walang kalaban-laban. Ngunit itong Viper ay mas inaasar pa si Park sa mga tanong niyang iyon. Kaya dahil doon kinuha ni Park ang kanyang baril at gusto nang pasabugin ang ulo ni Viper, nang biglang may mga dumating na kasamahan ni Viper at sinasabing inosente raw ito dahil kasama nila si Viper noong araw na may pumatay sa apo ni Lola. Kaya dahil sa mga aksyon na iyon ng buong grupo ni Park ay sila pa ang napagsabihan ng kanilang superintendent, maging si Ganda at kapatid nito ay hindi rin matanggap ang nangyari ng iyon sa apo ni Lola. Humingi naman ng permiso si Park kay Lola dahil gusto nilang pa-autopsy ang katawan ng kanyang apo. Pumayag naman si Lola basta raw mahuli lang ang suspect nila. Nangako rin si Detective Park kay Lola na bibigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang apo, habang sa kalagitnaan naman ng autopsy ng katawan ng apo ni Lola na pagtanto ng mga doktor na maaaring may sugat rin sa kamay ang kung sino man sumaksak sa apo ni Lola. Naalala ni Park na mayroon ngang sugat sa kamay si Viper kaya sigurado na sila na ito ang suspect talaga. Matapos noon malungkot na dinala sa huling hantungan ni Lola ang kanyang apo kasama ang mga nagmamahal sa kanya. Sumunod na hakbang naman ni na Park ay pumunta sila sa isang church na kung saan maraming tao ang nababaliw na sa paniniwala nila na ang pastor doon ay nakakapagpagaling ng mga malulubhang sakit, kasama sa deboto doon ay ang isang gangster na tauhan ni Viper. Alam nila Park na budol lang naman ang mga diskarteng iyon ng pastor, kaya binalaan nila ito na huhulihin at inutusan na paaminin daw nito ang isa niyang deboto na gangster na sabihin sa kanya kung saan nito tinapon ang weapon na ginamit ni Viper noong pinatay nila ang apo ni Lola. Kaya nang tuluyan naman na ring nalinlang ng pastor ang gangster agad itong nagpunta sa lugar na kanilang pinagtaguan ng weapon na ginamit pang patay ni Viper sa apo ni Lola. Ang hindi nila alam na naroon na rin ang grupo ni Detective Park para kunin ang ebidensya na kanilang itinatago. Matapos noon pumunta sila sa labas ng ospital para abangan si Viper at ipakita dito ang ebidensya na meron na sila. Subalit pagdating sa presinto ay hindi na naman magtatagal doon si Viper dahil kailangan pa rin nila ng arrest warrant para hulihin si Viper. Kaya muli na namang nadismaya si Park sa kanyang sarili dahil bakit hindi nila mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng apo ni Lola. Nang makita naman ni Ganda na tila lugmok na sa sarili si Park kaya dinamayan niya naman ito, ngunit nang minsang nakainuman ni Park ang kanyang mga kasama sa bahay at mayroon itong makukuhang idea. Nasabi kasi ng isang lalaki na kung hindi raw sila makakuha ng warrant sa bansang Korea bakit hindi nila subukan kumuha sa ibang bansa. Kaya naisip ni Park ang isang plano na kung saan wala nang takas pa si Viper. Nagpunta sila sa kasalukuyang nagaganap na seremonya ni Viper upang gumawa ng eksena doon. Ang plano kasi ni Park ay gumawa ng gulo doon na kasama si Viper upang ito ang kanilang ituturo na pasimuno ng gulo doon. Habang nagaganap ang gulo ay ito namang magkapatid ay nag-report sa mga naka-duty na American Army na saktong naroon.
kaya nang magtungo na ang mga army sa gulo na nagaganap na bulgar doon na ang isang kasabwat ni na Detective Park ay isa rin palang American soldier, dahil doon pwede na nilang kasuhan si Viper at bigyan ng warrant dahil sinaktan nito ang isang American soldier. Bukod pa doon binitawan na rin si Viper ng kanyang boss na tumutulong sa kanya sa dahilang hindi na nila hawak sa leeg ang bansang Amerika, at nang tuluyan ng nalutas ni Park ang kaso ng apo ni Lola agad rin nilang pinaalam dito. Muli ring inalala ni Park ang masayang alaala nila ng apo ni Lola noong ito ay nabubuhay pa.